Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang iyong alagad ng batas sa kataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Fe Octaviano. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ngayon ay araw ng linggo at narito ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents sa loob ng linggong ito. Sa tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan laban sa mga taong may pananagutan sa batas, isang babae ang naaresto sa bisa ng warrant of arrest dahil sa kasong BP-22 o Batas Pambansa o ang Bouncing Check Law. Narito ang balita ni Police Corporal Anthony Pico. Ikaw ay naaresto sa salang violation of Batasan Pambansa bilang 20. Arestado ang isang babae na itinuturing na top 1 most wanted person sa bayan ng San Manuel, Tarlac sa isang operasyon na isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng Umingan Police Station at San Manuel Police Station ng Tarlac Police Provincial Office noong Agosto 4, taong kasalukuyan, bandang alas 9:15 ng umaga sa Barangay Poblacion West, Umingan, Pangasinan. Kinilala ang sospek na si alias Linda, isang medical doctor at residente ng Barangay Kaortanitaan, Umingan, Pangasinan. Naresto siya sa bisa ng bench warrant of arrest na inisyu ni Honorable Lionel La Realeza E. Dunuan, presiding judge ng MTC First Judicial Region sa Lingayen, Pangasinan noong Hulyo 15, taong kasalukuyan. Ang warrant ay kaugnay ng paglabag sa Batas Pambansa bilang 22 sa ilalim ng Criminal Case Number 25-03 kung saan itinakda ang piyansang nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga otoridad si alias Linda at inaasahang haharap sa korte para sa kaukulang paglilitis. Patuloy naman ang paalala ng kapulisan sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad upang mahuli ang mga individual na may kinakaharap na kaso sa batas. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Mark Anthony Pico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Pico. Inaresto ng San Miguel PNP ang 2 lalaki habang naaktuhang nagnanakaw ng diesel mula sa mga nakaparadang truck sa barangay Salangan, San Miguel, Bulacan. Patrolwoman Mildred Tawagon, ibalita mo. 2 lalaki ang naaresto matapos maaktuhang nagnanakaw ng diesel mula sa mga nakaparadang truck sa barangay Salangan, San Miguel, Bulacan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Joey Louis B. Bilaro, hepe ng San Miguel Municipal Police Station, ang mga naarestong sospek na pawang mga residente ng Payatas B, Quezon City. Kasama nila ang isa pang sospek na kilala lamang sa alias John Patrick na kasalukuyang pa ring pinaghahanap ng mga otoridad. Ayon sa investigasyon, nakatanggap ng tawag ang San Miguel Municipal Police Station mula sa isang concerned citizen kaugnay ng 3 kalalakihang namataan na nagsasalin ng diesel mula sa mga truck na nakaparada sa gilid ng highway. Agad na rumisponde ang mga nagpapatrolyang pulis at sa loob lamang ng 5 minuto ay nakarating sa lugar ng insidente.
Sa isinagawang hot pursuit operation, naabutan at naaresto ang 2 sospek sa barangay Anyatam, San Ildefonso, Bulacan. Dinala ang mga naarestong sospek sa San Miguel Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Revised Penal Code kaugnay ng pagnanakaw. Pinuri ni Police Colonel Angel L. Garciliano, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, ang mabilis na aksyon ng San Miguel Municipal Police Station sa loob lamang ng 5 minutong response time na nagresulta sa pagkakaaresto ng mga sospek at pagpigil sa tuluyang pagnanakaw ng diesel. Patuloy ang mas pinaigting na police visibility at mabilis na pagtugon ng Bulacan PNP upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan sa buong lalawigan. Mula dito sa Bulacan Police Provincial Office, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mildred A. Tawagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Tawagon. Balik kulungan ang dating preso matapos maaresto ng mga otoridad sa ikinasang buy-bust operation at nakumpiska ang tinatayang 800,000 pisong halaga ng iligal na droga sa barangay Kalumpang, Molo, Iloilo. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Julibel Alvior. Naaresto muli ang isang dating bilanggo sa matagumpay na kinasang buy-bust operation ng mga kapulisan sa Zone 3A Barangay Kalumpang, Molo, Iloilo City, pasado 3:00 ng hapon nito lamang 5 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect sa alias na Bebe, 28 taong gulang at residente ng naturang barangay. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, Officer in Charge ng Iloilo City Drug Enforcement Unit, matagal nang minanmanan ng mga operatiba ang galaw ng suspect matapos makatanggap ng impormasyon na sangkot ito sa iligal na bentahan ng droga. Halos 3 linggo siyang isinailalim sa surveillance bago ikinasang nasabing operasyon. Sa isinagawang investigasyon ng kapulisan, lumalabas na dating nakulong ang suspect noong taong 2024, ngunit napalaya sa ilalim ng plea bargaining agreement. Ayon pa kay Police Captain Jimeno, natukoy na may koneksyon si Bebe sa isang nakakulong sa Bureau of Jail and Management Penology sa Barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Di umano'y doon siya kumukuha ng supply ng iligal na droga na kanyang ibinebenta. Tinatayang umabot sa halagang 816,000 pesos ang nakumpiskang hinihinalang siya bumula sa operasyon. Dahil sa dami ng nakumpiskang kontrabando at lawak ng koneksyon, itinuturing ngayon ng pulisyang suspect bilang isang high-value drug personality sa lungsod. Naharap si alias Bebe sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasalukuyan siyang nasa kustudiya ng ICDEU para sa karagdagang investigasyon at pagsasampa ng kaso. Patuloy ang paalala ng PNP sa publiko na makiisa sa kampanya kontra iligal na droga at agad i-report ang anumang kahinahinalang aktibidad sa kanilang lugar. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Alvior, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alvior. Halos 1 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska sa 2 tulak ng iligal na droga matapos magsagawa ng anti-illegal drug operation ang mga otoridad sa Barangay Malabago, Padjan, Cebu. Ibabalita yan ni Patrolwoman Annalyn Canoog. Aabot sa mahigit 1.7 milyon na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ng mga otoridad mula sa 2 suspect sa sinagawang buy-bust operation sa Barangay Malabago, Badjan, Cebu noong 2 ng Agosto sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Jerwin Mark Batong, Officer in Charge ng Badjan Municipal Police Station, Cebu Police Visual Office, ang 2 suspect na sina alias Randy, 51 anyos at alias Tata, 50 anyos, na kapwa residente ng Badjan, Cebu. Batay sa ulat ng pulisya, banda alas 8:20 ng gabi ng kinasa ng mga otoridad ang nasabing buy-bust operation na nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspect at pagkasabat ng isang medium-size at large-size heat-sealed plastic sachet ng inilalang shabu na may kabuuang timbang na 255 na gramo at may standard drug price na 1,734,000 pesos, green pouch, buy-bust money at isang ADV na motor. Makaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Section 511 ng Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustodiya ng nasabing tanggapan. Mga igsoon kong taga-Badjan, ang tagumpay na operasyon laban sa iligal na droga at sa pagkakahuli ng 2 high-value individual noong Agosto 2, 2025 ay isang paalala ng Badjan ay hindi lugar para sa masamang bisyo, kundi para sa maayos
payapa at marangal na pamumuhay. Huwag po tayong palinlang sa pansamantalang yaman na hatid ng bawal na droga. Ang tunay na tagumpay ay nasa pagiging malinis, mapayapa at responsableng mamamayan. Sama-sama nating protektahan ang kinabukasan ng ating kabataan at ang ating mahal na bayan. Makiisa tayo sa layunin at sa panawagan ng ating kapulisan na pinangungunahan ng ating Provincial Director na si Police Colonel Christopher M. Bermudez, katuwang ang mantra ng ating Regional Director na si Police Brigadier General Federico A. Maranan. Makabagong pulis sa makabagong panahon, respetado ang mamamayan, disiplinado ang kapulisan. Panahon na para mamuhay ng simple pero marangal. Sabad dyan, bawal ang droga. Sabad dyan, ang tama ang laging panalo. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canoog, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canoog. At sa walang tigil na operasyon ng PNP laban sa mga most wanted person, naaresto ang isang lalaki sa bisa ng warrant of arrest na may kasong attempted murder sa isinagawang operasyon sa Panabo City. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Daphne Pasaon. Arestado ng mga tauhan ng Panabo City Police Station ang isang most wanted person kaugnay sa kasong attempted murder matapos ihain ang kanyang warrant of arrest noong 5 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Dexter R. Cuevas, officer in charge ng Panabo City Police Station, ang suspect na si alias Tony, 57 anyos, residente ng Purok 2, Barangay San Roque, Panabo City. Ayon sa ulat, matagal nang pinaghahanapan suspect dahil sa pagkakasangkot nito sa isang insidente ng tangkang pagpatay. Sa bisa ng warrant of arrest, matagumpay siyang naaresto at agad dinala sa kustodiya ng istasyon. Nahaharap si alias Tony sa kasong attempted murder na may inirekomendang piyansa na nagkakahalaga ng 120,000 pesos para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Patuloy ang isinasagawang imbestigasyon ng Panabo PNP kaugnay sa kaso upang masigurong mapanagot ang sospek sa batas. Nananawagan din ang pamunuan ng Panabo City Police Station sa publiko na patuloy na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang impormasyon upang mapanagot sa batas ang mga individual na may kinahaharap na kaso. Mula dito sa Davao Oriental Police Provincial Office, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Daphne Pasaon. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Pasaon. Sa mas pinaigting ng Highway Patrol Group ang pagsasagawa ng operasyon kontra carnapping sa Rehiyong 1 sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Baliw, San Juan at Barangay Poblacion, Ilocos Sur. Ibabalita yan ni Patrolman Mark Roland Feliciano. Mas pinaigting ng PNP Highway Patrol Group ang pagsasagawa ng mga operasyon kontra karnaping sa Rehiyong 1. Kabilang narito ang kahabaan ng National Highway sa Barangay Baliw, San Juan, Ilocos Sur at Barangay Poblacion, Magsingal, Ilocos Sur nitong nakarang araw. Katuwang ang buong team, kami ay nagpapatupad ng RA 4136, the Land Transportation Code of the Philippines, RA 1083, the Anti-Carnapping Act of 2016 at case build-up laban ang mga sangkot sa karnapping at iba pang krimen sa kalsada. Mahalaga sa amin ang katotohanan, ebidensya, hustisya sa bawat kaso. Kasabay nito, patuloy naming sinusulong ang impormasyon, campaign upang gabayan ang publiko sa wastong pagsunod sa batas, trapiko at pag-iwas sa aksidente o krimen. Ako po at ang buong Highway Patrol Group at dito sa Provincial Highway Patrol Team Ilocos Sur ay matapat na nagsisilbi bilang inyong guardian of the highways para sa ligtas, disiplinado at maayos na lansangan.
Ang nasabing operasyon ay bunga ng mas pinaigting na operasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad ng ating mga lansangan at kakalsadahan. Mananatili rin ang mga operasyon sa pagpapatupad ng balikdisiplina sa kalsada at anti-carnapping operation. Gayunpaman ay naging matagumpay ang nasabing operasyon na nagresulta sa pagbibigay ng mga violation tickets sa mga motoristang lumabag sa iba't ibang batas trapiko. Ang mga ganitong operasyon ay hindi para magdulot ng abala, kundi para magturo at magbigay ng disiplina sa tamang paggamit ng kalsada at pagsunod sa mga batas trapiko. Ang Highway Patrol Group ay kakampinyo sa kalsada na patuloy na magbibigay ng serbisyong HPG at magpapatupad ng mga operasyon tungo sa misyon ng pagkakaroon ng mas ligtas at maayos na kakalsadahan. Dahil dito sa ating bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At sa iba pang balitang serbisyong HPG, tumutok lamang sa aming YouTube channel at Facebook page na Police News Network. Mula sa tanggapan ng kakampinyo sa kalsada, ako po si Patrolman Marco Roland Feliciano para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolman Feliciano. Para sa ating huling balita, arestado ang 2 lalaki ng Las Piñas City Police Station dahil sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 at Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Narito ang report ni Patrolwoman Ivy Corporal. Arestado ang 2 lalaki ng mga tauhan ng Anti-Criminality Operation ng Pilar Substation ng Las Piñas City Police Station bandang alas 9:15 ng gabi sa Barangay Almansa 1, lungsod ng Las Piñas. Kinilala ang mga sospek na sina alias Toy at alias Jojo. Ayon sa ulat, nagsasagawa ng rutinang pagpapatrolya at anti-criminality operation ang mga tauhan ng nasabing istasyon nang maaktuhan ang mga lalaki na naglalaro ng karakrus na nag-ugat sa pagkakaaresto sa mga sospek. Narecover mula sa mga sospek ang 2 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng puting kristal na substansya na hinihinalang shabu na may tinatayang may bigat na humigit kumulang 1.70 gramo at may standard drug price na 11,560 pesos. Nakuha rin ang halagang 703 pesos bilang taya sa iba't ibang dominasyon, kabilang ang 3 pirasong piso na ginamit bilang flipper. Ang mga naarestong sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o Illegal Gambling at Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Camp Bagong Diwa, Bikutan, Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ivy Corporal, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Corporal. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao sa loob ng linggong ito. At sama-sama tayong tumakbo sa Run with the Chief 2025 ngayong August 24 sa Parking State, Pasig City. May 3 fun run categories, 3K, 5K at 10K at may kasama itong singlet, race bib at certificate. May finisher shirt at medal pa para sa 10K runners. May Zumba warm-up din bago magsimula. Hatid ito ng Rotary Club of Camp Crame para sa isang mas masaya at mas malusog na komunidad. Mag-register na! At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni PNP Chief, Police General Nicolas Torre III at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita dahil dito sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At bilang bahagi ng mas pinabilis at pinalawak na emergency response system, muli naming ipinapaalala ang panawagan sa ating mga mamamayan na huwag nyo nang hanapin ang mga pulis sa presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Fe Octaviano, magbahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network.
Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.